Ang ganda dito sa Harajuku. Kuha na tayo ng ating bagong DJI. Ang daming mga damit dito. Ang laki ng Apple dun sa taas. Ito yung Apple Vision. Diba parang may garden dun sa pinakataas. So we will start dito sa Shibuya Crossing. Tapos dire-diretsuin lang natin siya dito. Harajuku na yon. So let's go. A few moments later. Last one? Tax, right? Yeah. Tax-free price. Nandito tayo sa big camera dito sa may Shibuya. So papunta na tayo dapat ng Harajuku. Pero may nakita pa tayong big camera. So luckily meron ditong DJI Osmo Pocket 3 na available. And last one na lang siya. So kukuhanin na natin siya guys. Ang original price niya is 99,880 yen. Pero tax free siya. So 90,800 yen na lang. Thank you. Thank you. Nakakuha na tayo ng ating bagong DJI Osmo Pocket 3 dito sa big camera sa may Shibuya. So papunta na dapat tayo ng Harajuku. May nakita lang tayong big camera and luckily may available sila and nag-iisa na lang. So kinuha na natin kasi mukhang para talaga sa atin to. Alam nyo ba, naka-4 na store akong pinuntahan ng big camera pero wala silang available na stock. So dito lang pala tayo makakahanap na ito. From Shibuya to Harajuku, okay na maglakad dito dahil makikita nyo, madami din kayong kasabay maglakad. And then ang ganda ng area, ang daming mga shops kayong makikita. And yung vibe is napakasaya. Nakakaisang kanto na tayo from Shibuya. Tapos ito makikita nyo, Nihon Bashi to Mizake Zaka. So lakad pa tayo papuntang Harajuku. Welcome to Harajuku. So in less than 15 minutes nandito na tayo sa Harajuku from Shibuya to Harajuku. So naglakad lang tayo since one station away lang naman siya. So itong street na to is Harajuku na. Ayan. So let's start walking dito sa Harajuku. Dito sa Harajuku, ano siya, parang mini Shinjuku. So mostly ang mga tao dito is yung mga younger generations. Tapos dito tayo makakita ng mga big brands, pati shopping area din siya. And also, yung mga bata dito, mga nagde-dress up talaga sila. Look, oh, meron ditong parang mini temple. Look, tignan nyo yung store ng Tiffany & Company dito. Grabe, oh. Tapos dito may Apple Store. So, pasok muna tayo dito sa Apple Store. Ang laki ng Apple din sa taas. Tapos ang ganda ng store nila. Grabe, it's so massive. Pati dun sa baba. Sa taas, mostly mga cellphones. Dun sa baba, meron dun mga MacBooks. And also, makikita natin na may mga nagtatry ng Apple Vision. Alam nyo ba yung Apple Vision nasa around 250,000 ata yan. Napakamahal, grabe. Guys, ito yung Apple Vision. Yan, may chocolate din dito. Yun din chocolate. Basically, ganito yung itsura dito sa Harajuku. Mostly shopping center siya. Yung mga big brands nandito. Ayan, makikita nyo may Louis Vuitton. Doon kanina, YSL. Ayan, daming mga branded shops dito. May Dior. Dito, Hermes. Ganda ng Hermes dito. Ang ganda ng pagka-build nung store nila. Wait lang, zoom natin. Look. Ayan, ayan yung Hermes dito. So, sa kanan natin, Chloe. Doon makikita natin, Valentino. Dito sa Harajuku, meron din ditong Atmos.
Dito sa Harajuku, meron ditong mall, yung Tokyo Plaza. So, ang ganda ng aesthetic niya dito sa labas. Ganda ng effects nung escalator. Tapos, ito nga pala yung mga makikita nating shops dun. Sa loob nitong Tokyo Plaza, yun, sa level 1, Tommy, The Shelter Tokyo, Adidas. Tapos, ito yung sa level 3, level 4, level 5, hanggang level 7. Ayan siya. Tingnan nyo, ang ganda ng effects ng mirror dito. Go ahead. So tara, lakad pa tayo dito sa Harajuku. Ay guys, tingnan nyo, ang ganda din dun sa taas, overlooking. Diba? Parang may garden dun sa pinakataas. Dito sa Harajuku, meron ditong Galaxy. Hindi nila nilalagyan ng Samsung yung mga Samsung phones nila dito. Instead, ang nilalagay nila is Galaxy. So, nakapasok na rin tayo dyan. Level 1 hanggang pataas, napakaraming phones. And even yung history ng Samsung, meron and makikita nyo dyan sa loob. Dito sa Harajuku, meron dito ang store na Kinji Used Clothing. So, tignan natin, silipin natin kung ano yung mga pwedeng mabili sa loob. So ayan, after up to 30 to 50% off daw yung mga price. So let's go mag-sample tayo. Look, grabe, ang daming mga damit dito. Dito sa Kinji, yung mga used clothing nila are branded, kaya expect nyo na yung price niya is hindi ganun kamura. So, nandito tayo patawid ngayon. So, ayun yung Tokyo Plaza. Then, punta tayo doon sa taas ng mall na to. Hindi ko pa lang alam kung ano yung name ng mall, pero check natin mamaya. Ayun, nakatawid na tayo. Ang tawag din pala dito ay Tokyo Plaza Harajuku. So, let's check yung dun sa pinakataas na garden. Try natin pumunta dun. Sana walang bayad. Look guys, umakyat tayo dito sa Tokyo Plaza. So, this is Nature Plaza Santori. So, this is the crossing of Harajuku. Look guys. So, akyat pa tayo dito sa taas to get more view. So, akala ko kanina may bayad, pero libre lang pala yung pumunta dito. So, ganito yung maganda sa Japan. Lagi silang may garden sa taas ng mga malls nila. Look, ang ganda, overlooking dito guys. So, meron pa ditong stairs pataas. So check natin. Grabe ang taas pala nito. Ganda dito guys, grabe. So basically, yung Tokyo Plaza Mall dito sa Harajuku, they have yung garden dito sa taas. Grabe yung mist dito. So dito sa garden, pwede kayong tumambay. Buti na lang medyo hindi na mainit ngayon. Makulimlim na. So ayan, pwede kayong mag-chill-chill. Bumili kayo ng drinks dito sa mga restaurants dito. And tumambay kayo dito. So guys, so meron pa ditong cooler sa tabi ko. Ganda dito guys, grabe. Try nyo rin pumunta dito pag nandito kayo sa Japan. So nandito lang siya sa may Harajuku. So magkatapatan lang yan yung Tokyo Plaza Harajuku Mall.
Ang ganda dito. Akyat na din kayo dito sa taas ng Tokyo Plaza dito sa Harajuku. So makikita nyo yung overlooking nung crossing dito sa Harajuku. Look, ayan o. Kanina nandun lang tayo. Tapos ang ganda ng view dito. Then sa taas din ng Tokyo Plaza din sa kabila, meron ding garden katulad nito. Look, ang laki ng Nike nila dito hanggang 3rd floor. Ayun na makikita nyo. Pero for now, hindi muna tayo papasok. So, abangan nyo yung mga upcoming vlogs ko na magbablog tayo sa mga shoes shop. Nandito na tayo sa tapat ng Harajuku Station. Kung mapapansin nyo, dati hindi ganyan yung itsura ng Harajuku Station. So, ngayon, mas modernized na siya and mas maganda. Kung ako yung tatanungin, mas gusto ko yung itsura dati ng Harajuku Station. Classic Japanese style yung itsura niya. Pero ngayon, ayan, makikita nyo, modern na yung itsura ng Harajuku Station. Meron ding IKEA dito sa Harajuku and also Uniqlo. Look, amazing. Ang ganda dito sa loob ng Uniqlo Harajuku. Ang ganda ng mga LED oh. Tapos ang daming selections ng mga damit dito. Dito pa rin tayo sa Harajuku. So nandito tayo sa loob ng Uniqlo. So hindi ko lang napakita kanina pero nakapamili na ako ng mga damit, which is kinuha natin siya dito sa mga nakasale sa gilid. And ito naman yung mga usong bag dito, yung mga dumpling bags. Tapos meron silang new Oraiba, yung ganito yung design. So kukuha tayo. So, I'll get this one kasi wala pa tayong gantong color. Kasi sa bahay meron na tayong gantong color, ang daming color. So ito yung kukuhanin natin. Ito ay bagong design, so wala pa nito sa Philippines. So yung kinuha natin is dark brown. Ito. So ito, please place your items or basket here. So yung total na babayaran natin is dapat 9,020 yen, pero since tax free siya, magiging 8,200 yen na lang, total of 800. Thank you. So ganito sa Uniqlo, kayong magbabayad. So ito na yung napamili natin. We are here at Harajuku pa rin. So ito yung Takeshita Street. So this is the famous street dito sa Harajuku. So tingnan nyo, napaka-youthful ng vibes. Ang daming mga kainan and yung mga tourists dito talaga namamasyal. As you can see, grabe ang daming tao. Alright guys, we're about to go back into one, alright? One line. Come on. Nakita nyo ba yun? So may mga nag-avail dito na activities katulad ng Mario Kart. Alam nyo ba, ang ganda dito sa Harajuku? Buhay na buhay yung lugar, lalo na kapag gabi. Look, ayan yung Takeshita Street. So makikita nyo, napakaraming tao. So bumibili sila ng pagkain and may mga shops dun sa gilid. So nandito sa likod ko yung Harajuku Station. So basically dito sa Harajuku, para siyang Shinjuku pati Shibuya na maraming mga retail shop or mga branded shops. And also ang dami din ditong kainan. And yung crowd dito is mostly yung mga batang generation.
So guys, i-end up ko muna tong vlog na to at uuwi muna tayo. So huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe and i-click the notification bell para updated pa kayo sa ating mga happenings. See you guys on my next Japan vlog. Bye!